Bago natin simulan ang part 30, nais ko munang magpasalamat ng taos puso sa walang sawang suporta na ibinibigay ninyo sa ating YouTube channel. Sa mga nagustuhan ang ating video, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell upang maging updated sa mga susunod pang video na ating gagawin. Ito ay kamangha-mangha, ngunit maaari rin niyang tapusin ang laban ng mabilis. Kaya gumanti siya laban sa kalansay na kamatayan, ngunit hindi tinamaan ng kanyang hampas ang bagay na iyon. Pagkatapos, nakikita natin ang bagay na iyon na dumadaan kay Ming. Si Ming ay tinamaan at napansin na hindi ito isang pisikal na sandata, kundi isang epekto ng purong kakayahan. Kaya nagsimula ipaliwanag ni Yi Qing sa kanya na ang anumang target na mamamatay dahil sa kakayahang ito ay magkakaroon ng isang desperate killing trait na ay dadagdag sa host, ang HP at MP ay dahan-dahang magbabalik sa 100%. Ngunit dahil ang iyong katawan ay undead na, ang mga kakayahan ay idaragdag sa sandaling magtagumpay kang tamaan ang iyong kalaban. Ang dahilan kung bakit ang undead ay maaaring mabuhay magpakailanman sa loob ng dungeon ay dahil sa MP. Sa madaling salita, ang blood bar ay dekorasyon na lamang para sa iyo na sa huli ay naging isang nilalang na undead. Karaniwan, ang iyong totoong HP ay dapat na ang MP. Ngayon na ibinunyag niya ang lihim na ito, napagtanto niyang nakuha at nahulog niya ang pinakamahalagang impormasyon tungkol sa kanya. At ngayon, napagtanto niyang si Yi Qing ay hindi isang ordinaryong tao, ngunit hindi na ngayon, dahil pati na rin ang abyss ay puno ng mga patakaran. Ang lahat ng misteryo ay tila sa kanya, ngunit maaari ring ang kahinaan niya ay ganap na nasa labas ng kanyang katawan, walang armor. Gusto nilang gamitin ang istilong ito ng pag-atake. Isa itong uri ng pag-atake na magpapaisip sa kalaban na may life bar ka pa. Kung magagawa mong ipaniwala sa kalaban na ang life bar na nasa iyong ulo ay ang tunay mong buhay, matagumpay mong matatalo siya. Ngunit dito, tila hindi ito ganoon. Na-discover mo ang iyong kahinaan at ang kahinaang iyon ay magdudulot ng pagkabalisa sa kanya sa laban na ito mula dito pataas. At tunay nga, ang karunungan upang makaligtas sa abyss ay ang malaman kung paano gamitin ang mga patakaran. Kaya't hindi niya alam ang isang bagay, mayroon siyang kahinaan, marahil ay isang fatal flaw, dahil hindi siya naniniwala. Ipinapakita niya na ang lakas, bilis, at talino na mayroon siya ay hindi rin ang kanyang pangunahing punto. Mayroon pang kahinaan siya na hindi pa niya nagagamit na maaari sana niyang gamitin sa kanyang kalamangan. Ngunit tanging ang ating Yi Qing lang ang walang pumipigil sa kanya. Sinabi niyang iba siya sa iba. Naglagay din siya ng mga puntos na nakuha niya sa iba't ibang bagay sa kanyang mga stats. Isang bagay ito na nagpapakita na kaya niyang maging mas malakas sa pamamagitan ng pamamahagi ng kanyang mga puntos sa iba't ibang aspeto ng kanyang stats. Kaya, ipinapakita nila sa kanya ang tunay na bilis na kailangan niya upang atakihin siya habang sariwa pa ang sugat. Ang bilis at lakas ay lampas pa sa kanyang imahinasyon. Ngunit ang gay na ito ay sobra sa yabang. Sa sandaling iyon, inatake niya siya gamit ang kanyang malaking espada upang ipagtanggol ang sarili. Dito, hindi na basura si Yi Qing, at ipapakita niya na ngayon sa gay na ito kung ano ang tunay na lakas. Sa sandaling iyon, pagkatapos iwasan ang isang hampas at tamaan siya sa likod gamit ang kanyang dragon, makikita natin na ang mga pisikal na atake ay hindi kayang patayin si Ming, ngunit maaari nitong ubusin ang kanyang MP, na parang pinapalakas ang kanyang buhay. At ito ay sapat na upang hindi na siya mag-regenerate sa susunod. Ngunit ngayon, tinatanong niya ang kanyang sarili kung gaano pa karaming oras mayroon siya bago tuluyang maubos ang kanyang MP, at nagtataka siya kung gaano pa katagal ito tatagal. Ngunit muli, binalikan niya ang ating protagonist upang mag-counterattack, ngunit ang ating hero ay gumamit muli ng maliit na skull, ang bagay na nagpapahintulot sa kanya na nakawin ang MP nito.
Sa sandaling ginamit niya ang kakayahang iyon, dumaan ito sa isa sa kanyang mga braso. Pagkatapos noon, parang sinabi niya sa ating hero na kung sakaling hindi siya makasabay sa konsumpsyon ng kanyang MP, ngunit sinasabi ng ating protagonist na kung sakaling maglaban sila ng isang labanan ng mga attributes, siya pa rin ang makikinabang ng mas malaki. Ngunit hindi ito ang sinasabi niya, tila hindi pa niya naisip na. Nakikita ang kanyang kahinaan, ngunit kung talagang nais niyang madiskubre ang kahinaan ni Ming, kailangan niyang ipakita kay Yeching ang kaunti sa katotohanan. Dahil minsan, sa ilang mga pagkakataon, hindi na sulit ang labanan sa buhay. Pagkasabi niya nito, napatalikod siya at sa sandaling lumingon, nakita niya ang teddy bear na ibinigay niya sa kanyang kapatid na babae. Ngunit sa sandaling ito, tinanong niya ang kanyang sarili kung paano ito nahulog o kailan ito nahulog. Sa puntong ito, nagpapatuloy ang kwento ng mabilis na lumapit sa kanya si Yeching. Sinabi niya na wala nang ibang magagawa pa dahil mabilis na kinuha ng kanyang kalaban ang kanyang ulo at itinapon siya ng buong lakas sa lupa. Nang itapon siya sa lupa, ipinakita niya na hindi siya magpapakita ng anumang awa sa kahit sino, kahit na may hamarang sa kanya. Maaari pa siyang makatagpo ng dating kasama, ngunit haharapin niya ito at talunin dahil ang mga humahadlang sa kanyang mga plano ay palaging natalo sa huli. Ngunit siya ay ibang tao. Hindi katulad ng iba si Yeching dahil mayroon pa siyang mga katangian ng tao at ang isang tao na pinaka-inaasahan niyang buhay, oo, buhay. Ngunit kahit ganoon, nagulat siya na ang taong pinipilit niyang protektahan sa likod niya ay isang ganap na kalokohan. Ngunit sinubukan pa rin niyang pigilan siya. Ngunit nang magtanong si Yeching, nagkaroon siya ng isang kawili-wiling tanong, kung sakaling mayroon siyang pagpipilian na protektahan ang buhay ng kanyang kapatid na babae o ang buhay ni Song Qin, ang siyentipiko na nasa likod nila, alin sa dalawa ang pipiliin niya? Nang marinig niya ang pangalan ng dalawang tao, nagulat siya at nagtanong kung ang aming ex-Su ay buhay o patay. Nang alisin niya ang kanyang kamay mula sa ulo ni Yeching, sinabi niya na hindi niya sinabi noon na siya ay patay, o baka nasabi niya ito. At dahil ang teddy bear na ibinigay sa kanya ay patunay na dapat niyang paniwalaan ang mga salita niya, hindi niya alam kung nasaan siya. Alam lang niya na siya ay buhay, at ang teddy bear na ibinigay sa kanya kanina ay ang tunay na patunay na siya ay buhay, ngunit tulad ng sinabi kanina, hindi niya alam kung nasaan. Ngunit hindi rin madali para sa mga halimaw na patayin ang dalawa dahil ramdam nila ang napakalaking hirap sa pagtalikod o marahil kahit manalo. Sinubukan niyang intindihin ang kanyang sinasabi, ngunit walang natanggap na sagot. Ngunit para sagutin ito, kailangan nating bumalik ng ilang oras bago at sa isang labor intake. Wala tayong nakikita hanggang sa sandaling may lumabas na isang ogre, ngunit ang kabalyerong ito ay naruroon na at nakikipaglaban-laban dito. Ginamit niya ang kanyang espada at gumawa ng galaw para hampasin ang ogre, ngunit sa sandaling iyon, habang nakikipaglaban sa ogre, may iba pang mga nilalang na dumating at isa sa mga nilalang na ito ay nahuli ang kapatid ng ating bayani. Nang siya ay mahuli, mayroon siyang isang maikling alaala ng mga salitang iyon na nagsasabing kung sakali siyang mahuli ng isa sa mga halimaw, iiwan siya nito dahil hindi siya ang kliyente kundi isang bilyonaryo na naroroon. Habang naaalala ito, naaalala rin niya ang mga salitang sinabi ng kanyang kapatid na nakakita ng isang magandang trabaho na kumikita ng malaki, at sapat na ito upang pagalingin ang kanyang binti kaya't humiling siya ng oras dahil tiyak na mapapalakas siya nito. Habang iniisip ito, nagsimula siyang manghina at napagtanto niyang siya ay napakawalang silbi. Ngunit kahit na siya ay walang silbi, gusto niyang maging isang bagay para sa kanyang kapatid at hindi lamang maging pabigat sa ating protagonist. Ngunit wala siyang magawa, gusto pa rin niyang magkaroon ng lakas upang talunin ang mga halimaw. Kaya't siya ay nagdasal o baka humiling ng karagdagang lakas, at sa sandaling sinabi niya ito,
Ang kanyang mga mata ay nagsimulang kumislap at may nagsimulang mangyari sa kanya na nagpagulat sa ogre sa ibaba sa kung ano ang nangyayari sa harap niya. Sa salamin ng mata ng ogre, nakita lamang niya ang batang babae na bigla na lang nagbabago. Matapos ang ilang sandali, nakikita natin siya na nakakakuha ng bagong klase. Ang klase ng Awakened Transformation o mas kilala bilang Metamorphosis kung saan siya ay literal na nagtransforma sa teddy bear na ibinigay sa kanya ng ating bayani. Ngunit lumapit siya sa ogre na siya ay hinahawakan kanina at binigyan ito ng isang malakas na hampas. Binigay niya sa ogre, at ang ogre ay bigla na lang nawala. Kalahati ng katawan nito ay napunit habang tinapos niya ang dalawang ogre ng sobrang bilis. Mula sa ibang lugar, makikita rin natin si Spotty na tinatapos ang kanyang kalaban, pinutol ang ulo ng ogre. Matapos ang pagkatalo ng ogre na ito, nagsimula siyang maglakad patungo sa ating teddy bear, at habang siya ay lumalapit, napansin din niya na natalo na ang kalaban nito na nagpasepresa sa kanya at sabay na naging kumpiyansa sa nangyayari. Samantala, sinabi niya na ang mga karaniwang tao ay matagumpay na naaapektuhan ng abyss cells at may mas mataas na posibilidad na magising ang isang lihim na propesyon. Sa harap niya, lumitaw ang batang babae na ngayon ay nag-transform sa isang hayop, at ang batang ito ay malamang na isa sa mga biktima tulad ng sinabi ng kanyang ama dati. Ngunit sa sandaling iyon, nagsimulang umiyak ang batang babae. Natakot siya na nagbigay ng babala sa kabalyero na naging alerto at naghanda para sa teddy bear. Ngunit ang teddy bear ay inilabas ang kanyang paa sa harapan at humiling na maghintay. Ngunit dito natin napansin na kapag ang isang tao ay nag-transform sa isang uri ng halimaw na ito at pinapalakas ng abyss cells, ang tao ay karaniwang nawawala ang kontrol at ang kanilang kamalayan sa kanilang ginagawa. Ang host dito ay karaniwang umaatake sa sinumang makita nila sa harapan. Kaya't kailangan niyang mag-ingat. Ngunit sa sandaling iyon, nagtataka ang batang babae kung ano ang nangyayari sa kanya. Nararamdaman niyang mas mataas siya, at bukod pa rito, nararamdaman niya ang kanyang mga binti at kakaiba ang pakiramdam na maglakad ng malaya sa mga lugar na ito.